So, what's up guys? So, for today's video, aalis na naman po kami. Gagala na naman kami, rarampa na naman kami. Wala naman masyadong special sa ride na to. 14th year anniversary lang naman. Diyos ko, maliit na bagay. Imagine, 15 years old pa lang kami na. Diyos ko, dahil magti-30 na kami, pero ayan, kami pa rin. Marami talagang mga unexpected na nangyayari dito sa mundo, no? Kung sino pa yung unexpected na magiging jowa mo, unexpected na makakarelasyon mo, yun pa talaga yung tatagal, yun pa talaga yung makakasama mo habang buhay, sana. Masyado na ako maraming chinichika. So ngayon, share ko na sa inyo saan pa yung location na pupuntahan namin. As usual, walang kamatayang La Union. La Union na naman, opo. Kasi gusto ko talaga mabalikan yun eh. Ewan ko, may something sa La Union. Parang masaya lang. Kasi parang gusto ko yung magbe-beach, pero ayoko nang chill masyado. Ayoko nang walang tao. Mahilig kasi talaga ako sa maraming tao. Pero syempre, bagong lahat, dumaan muna kami sa Manawag para naman magpasalamat sa lahat ng blessings na nakukuha namin. At nagpa-bless na rin kami ng motor, ayan. Sabi ni mama kasi, kailangan lahat daw ng pupuntahan namin lugar at may simbahan, dapat dadaan ka sa simbahan. Para na rin humingi ng guidance at magpasalamat sa lahat ng blessings na natatamasa natin araw-araw. After namin dumaan sa Manawag, ayan, syempre nag-almusal muna kami sa gilid-gilid. Di naman yung trip namin talaga, yung mga kari-karinderya. Di ko talaga kinaya yung antok be, kaya sabi ko kay Jay, stop over muna, tas kape. So, konting kembot na lang naman, La Union na, girl. Kaya pinush na namin, kaso dahil may iba pala siyang plano. Nung nandito na nga kami, humihiling siya na baka daw pwede kaming kumanan sa Cannon Road dahil daw bukas. Eh di ako naman nakala ko malapit lang yung Cannon Road papuntang La Union. Dahil pumayag ako, ang ending, nagkaluko-luko yung biyahe namin at nag-away kaming malala. Sobrang saya pa namin nito kasi 7 times na kami nakapunta ng Baguio, never pa kami nakadaan ng Cannon Road. Super happy pa namin dyan. Kasi nga mga bundok-bundok. Alam mo pag nakamotor ka, ang saya-saya talaga pag nakakita kang bundok, falls, ganyan. Tapos ang dami nyo pang pangarap sa buhay, mga artihan, lambingan and everything. Mga ganun mga chikahan nyo habang nagmumotor. Shoot, dito na pala masusubok yung relasyon namin, girl. Ito na yon, sarado daw yung Camp 6. So akala namin maiksi lang tong daan na to, pinababa kami sa ilalim ng tulay. Dito ako na-stress, ante. Ang haba pala nito, girl. Sobra. Tapos tatawid kayo ng mga part na may tubig-tubig na hindi na kaya ng motor nyo. Tapos sobrang traffic at ang init talaga. Lalo ko nang gigil nung pinalusong niya ako sa ilog para malaman kung kakayanin ba ng motor namin. Girl, hindi nakakababae. Lalo pa ako nang gigil kasi meron pa palang pangalawa at mas malalim yun, sis. Sobrang naubos yung energy ko at naubos yung pasensya ko. Gusto ko na lang umuwi. Pero dahil nga pangarap niya yan, go, support tayo dyan. Pero wait B, there's more. Naloloka na ako sa mga nadadaanan namin. Ang alam ko kailangan na namin bumaba pa La Union kasi check-in time na namin, malilate na kami. Pero naloloka ako, puro kuweba na yung nadadaanan namin. Tapos may nadaanan pa kami ito, pinakatarik na daan talaga. Tapos maloloka ka, wala halos mga tao. Kaya wala kami mapagtanungan, tapos nawalan pa kami ng signal. So wala kaming Google Map. Dama niya yung gigil ko, girl. Kasi ako dama ko pa rin hanggang ngayon. Pero thank God pa rin talaga. Binibigyan pa rin talaga kami ng blessing ni Lord. Shout out sa kanila. Tinulungan talaga nila kaming makababa ng bundok. Pagkatapos ng mga pinagdaanan namin, thank you Lord pa rin talaga at nakarating kami ng ligtas dun sa chill-in. Nadagdagan lang naman ng 2 hours yung binyahe namin. Diyos ko, Lord, gustong-gusto ko na matulog at magpahinga. Kung masayang tong araw na to, ayoko masira, kaya pinilit ko muna lunukin yung pride ko para mag-enjoy kami at ayun, kumain muna kami para mabawasan yung init ng ulo ko, sis. So ayan, acting muna, kunyari talaga hindi ako nang gigil sa kanya. So, andito kami sa Port, nakapihan kami. Na-stress siya kasi ang mahal ng kape. Para dito na sana yung Wow! Hindi naman talaga kasi kami makape, girl. Talagang tinry lang naman talaga namin siya kung ano ba talagang lasa. Eh, hindi rin namin to na-try kasi nung una namin punta ng La Union. So, syempre, bago tayo lumaklak, kailangan muna natin kumain. Opo.
Sobrang sulit dito sa serving, sa food, sa lasa, at saka sa ambience. Ang ganda, ang sarap talaga. So ito na nga yung pinakakaantay ko. Sabi ko kay Jay, pag natikman ko pumarty dito, mananahimik na ako sa bahay. At sobrang saya ko naman kasi naranasan ko yun at na-enjoy ko talaga kasama siya. Naging sobrang happy pa nito si Jay dahil dumaan mismo sa harap ng hotel na tinutuluyan namin yung Ironman Endurance. Dito na rin kami nag-breakfast since may free breakfast naman na ino-offer yung pinaka-hotel na tinuluyan namin. Para naman masulit namin ang second day na pagdesisyon na namin na maligo kami sa dagat. Surprisingly, sobrang sarap maligo sa dagat pala ng La Union kasi last time nakakatakot parang hanggang tao yung alon, pero dito sa part na to hindi pala, sa tapat siya mismo ng Flotsam Jetsam. Last time kasi naligo kami sa tapat ng Kabsat, nakakatakot or dahil lang sa oras siguro ng pagligo namin, which is patanghali na kaya medyo kalmado yung dagat. Then umuwi na kami sa hotel, tapos nag-pack up na kami, then Gomora na kami. For sure, babalikan ko ulit ang La Union. Diyos ko, dahil hindi pa pala siya tapos sa side trip, oh. Kidding aside, after all ng mga pinagdaanan namin, after all ng pagyayaw-yaw ko sa kanya habang nasa biyahe dahil sobrang gigil ko sa kanya, sobrang na-enjoy ko tong biyahe na to, papunta at pauwi. Ang nakakaloka pa, nakakasalubong namin yung mga sumali ng Ironman. Tingnan mo naman, super saya niya, sinisigaw pa yan sa loob ng helmet, Diyos ko day. Thank you Lord at nakauwi kami ng ligtas. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a